Makuha po yung mga deeds of transfer. Ayan. Talagang, alam nyo, tuwang-tuwa po ako dahil nung pinipirmahan ko po. Nagka-COVID po kasi ako last week. Wag po kayong mag-alala, nag-negative na po ako sa antigen test. At nakamask pa rin ako para maingat lang tayo, lalo na enclosed at medyo marami tayo. No? Buti na yung sobrang tayo sa ingat kaysa sa kulang. Pero habang pinipirmahan ko po, yung mga deeds of transfer po yun, ano? Yung title, binabasa. Pero hindi naman ako pipirma sa title, dun sa deeds of transfer. Habang pinipirmahan ko po yun. Binabasa ko po siya. So kahit papano, basa ko yung mga pangalan ninyo. Ini-imagine ko na lang kung ano yung mga naging kwento. Hindi ko na po sasabihin na yung iba nag-umpisa, hindi pa po ako pinapanganak. Tingnan ko po yung mga taon, mga 80s, yung mga 90s. Nakapirma pa po ang dating mayor natin na si Mayor Mario Raimundo. Tuwa po ako, kasi alam ko kung nandito rin po si Mayor Mario, magiging talagang masayang-masaya po siya. Swerte ako, nakilala ko pa siya kahit pa paano nung nagsisimula po ako. Pero anyway, ang punto ko lang naman po ay ang layo na rin ng narating ng ating mahal na lungsod. Bilang mga Pasigueño, iba-iba tayo ng mga kwento, ang bawat HOA. Ako sa pag-iikot ko sa Pasig, itong huling, siguro nagsimula ako na mag-ikot talaga 2015. So, siyempre, mas nakaikot ako sa District 1 noong panahon na yon. Kasi naging konsyal muna ako simula mga 2018, 2019, buong Pasig, pati District 2. Sa pag-iikot ko, nakita ko po na iba-iba ang kwento ng bawat HOA. Walang dalawang HOA na parehong-pareho ang kwento. May mga similar, may mga may kita kang ika nga, common na theme, common na pangyayari, common na naging problema. Pero iba-iba po talaga Iba-ibang sitwasyon, iba-ibang mga pangyayari, iba-ibang suliranin, problema, iba-ibang mga sirkumstansya. At nung nagkaroon tayo ng bagong administrasyon sa 2019, at nakasama ko na rin po sina Sir Rick at marami po sa inyo nung panahon na yun. Tinignan natin, ano ba ang kailangan natin gawin? At nakita natin, talaga naman ang daming, ilan HOA po tayo sa Pasig. Hindi lang po 1,000 ang HOA sa Pasig. Ilan ang problema sa lupa sa Pasig? Siguro, Sir Noni, siguro isang barangay lang ang walang problema sa lupa sa Pasig. Meron din. Halos lahat ng sulong, kaliwat kanan, tumingin ka. May problema sa lupa, may problema sa may land dispute, may kaso, may iba, may kaso sa RTC, meron pa nakaabot hanggang Court of Appeal, Supreme Court, meron po, wala naman talagang kaso pero contested. Tapos tinignan ko yung mga listahan ng pabahay, meron naman po mga nagpabahay. Sa totoo, marami-rami yung nagpatayong pabahay. Tinitingnan ko, nung talagang tinitingnan na natin lahat, inaaral na talaga natin nung magsisimula tayo ng 2019. Ito, ilistahan ng mga benepisyaryo ng pabahay. Kasi, kaya nga gagawa ang gobyerno ng programa sa pabahay, di po ba? Dahil may nangangailangan. Kung wala pong nangangailangan, hindi kailangan ng gobyerno magpatayo ng pabahay. So, dapat ang benepisyaryo natin, unahin natin yung mga mas nangangailangan. Kung kayang bumili ng tao sa subdivision, o kung may kondo naman po siya, maayos po yung maganda yung bahay, may hindi na siguro kailangan maging beneficiary yun ng programa ng gobyerno. Tinitingnan ko po yung listahan ng 2019, mga July po ito. Bago po ako, mga June, July, ganyan. Tinitingnan ko, ba't beneficiary ng socialized housing program ng city government? Bakit nandito to? Kilala ko to, mayaman to Tingnan ko, si konsehal, beneficiary. Konsehal natin, alam ko, hindi lang isa bahay nito, benepisyaryo ng programa natin. Samantalang sa pag-iikot ko sa Pasig, ang dami pang nangailangan, ang daming walang bahay, ang daming, alam niyo naman po yun. So, sabi ko, kailangan yung pagbabago na pinangako noong 2019, kailangan hindi lang siya basta pagbabago na, okay, sige, may laban tayo kontra korupsyon. Tuloy po yan, matagumpay po tayo dyan. Hindi man perfecto, pero ang layo na nang narating natin dyan. Pero sabi natin, hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng yun lang ang focus natin. Kailangan sa mga programa, tulad ng programa sa pabahay, makapagpakilala tayo ng pagbabago para po
maging sustainable, ibig sabihin maging pangmatagalan yung programa. At higit sa lahat, matutulungan natin kung sino yung mga dapat talagang matulungan, na dapat matagal na rin natulungan ng ating pamahalaan. Yan yung naging direksyon natin. So sabi natin, okay, ito yung sitwasyon, ito yung facts,